Sa pagsisimula ng bagong taon, may tahimik na pagbabago para sa Libra. Hindi ito dumarating na may ingay o bigla ang kasabikan, kundi may banayad na ginhawang hindi mo kayang baliwalain. Kung matagal kang naghihintay ng perang parang naantala, nakaligtaan, o tila nakalimutan na, ang sandaling ito ay hindi aksidente. Hindi minamadali ng universo ang mga bagay na nangangailangan ng perpektong tiyempo. Ang akala mong nawala ay hindi kailanman nawala, ito ay dumaan lamang sa tamang landas upang makabalik ng mas buo at mas malakas. Natagpuan ka ngayon ng mensaheng ito dahil ibinabalik ang balanse. At kapag bumalik ang balanse, bumabalik din ang tunay na para sa'yo. Libra, dumarating ang mensaheng ito sa isang makapangyarihang sandali. Sa panahong ang bagong taon ay nagsisimulang ilantad ang mga bagay na tahimik na inihanda para sa'yo mula pa noon. Sa mahabang panahon, pasan mo ang pagtitiyaga na parang isang tungkulin, nagtitiwala na balang araw ay babalik sa iyo ang lahat ng pagsisikap mo sa makabuluhang paraan. Kahit noong mabagal o tila hindi nakikita ang pag-usad, nagpatuloy ka pa rin may balanse at dignidad. Ang hindi mo napagtanto, bawat pagkaantala ay humuhubog pala ng tamang kondisyon para sa pagbabalik. Ang pera, katatagan, at pagkilala ay hindi laging dumarating sa oras na inaasahan natin, ngunit dumarating sila kapag handa na tayo. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa biglaang swerte, ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Gumagalaw ang universo sa tamang tiyempo, hindi sa pamimilit. At ngayon, habang nagbubukas ang bagong siklong ito, may isang bagay na matagal mong hinintay ang sa wakas ay bumabalik sa iyo, mahinahon, malinaw, at eksakto sa paraang nararapat. Iyan ay panahon ng paghihintay. Para sa Libra, hindi kailanman naging madali ang panahon ng paghihintay. Ikaw ay naniniwala sa katarungan, balanse, at patas na palitan, kaya nang hindi agad bumalik bilang gantimpala ang iyong pagsisikap, ito ay labis na nakapagpabagabag sa loob mo. Tahimik mong tinanong ang sarili mo tuwing gabi, may namiss ba akong tamang sandali? Mali ba ang pinili ko? O hindi ba talaga ito para sa akin? Ngunit kahit may pag-aalinlangan, hindi ka tumigil sa pagharap sa buhay. Patuloy mong ibinigay ang iyong pinakamahusay, madalas walang pagkilala, madalas walang kasiguruhan. May mga sandaling ang pera ay tila laging isang hakbang ang layo, ipinangako, inaasahan, ngunit patuloy na naantala. Maaaring ito'y kita na hindi dumating sa tamang oras, utang na hindi nabayaran, o oportunidad na nawala sa huling sandali. Bawat pagkaantala ay nagdagdag ng bigat, hindi lamang sa iyong pananalapi, kundi pati sa iyong espiritu. Gayunpaman, nanatili kang may dignidad. Nag-adjust ka. Nagtiis ka. Natutunan mong mabuhay nang hindi nawawala ang iyong balanse. Ang nagpapahalaga sa panahong ito ay hindi ang hirap mismo, kundi kung sino ang naging ikaw habang pinagdaraanan ito. Natutunan mo ang pagtitiyaga ng hindi nagiging mapait. Natutunan mo ang responsibilidad ng hindi tumitigas ang loob. At higit sa lahat, natutunan mong magtiwala sa iyong panloob na kompas kahit hindi malinaw ang mga palatandaan sa labas. Ang paghihintay ay hindi na sayang na oras, ito ay paghahanda. Bawat paghinto ay hinasa ang iyong paghuhusga, pinatatag ang iyong disiplina, at iniayon ka sa mas malawak na layunin kaysa sa agarang gantimpala. Ngayon, kapag lumingon ka sa nakaraan, maaaring mapagtanto mo na kung dumating man ang mga bagay ng mas maaga, hindi ka pa handang tanggapin ang mga ito ng maayos. Hinubog ng panahon ng paghihintay ang kakayahan mong tumanggap, hindi mula sa desperasyon, kundi mula sa katatagan. At ang kaibahang iyon ang nagbabago sa lahat. Yan ay hindi nakikitang pagbabago. Habang maaaring hindi mo ito naramdaman noon, may mahalagang nangyayari sa ilalim ng lahat ng iyon sa panahon ng tahimik mong paghihintay, Libra. Hindi lahat ng pagbabago ay nagpapakilala ng sarili. May mga pagbabagong napakapino na makikilala lamang kapag tumingin ka pabalik. At ito ay isa sa mga sandaling iyon. Habang nakatuon ka sa pag-survive, sa responsibilidad, at sa pagpapanatili ng balanse, may mga hindi nakikitang puwersang dahan-dahang inaayos ang landas na nasa unahan mo. Nagsimula ang hindi nakikitang pagbabago sa sandaling tumigil ka sa paghabol at nagsimulang magtiwala. Hindi ka sumuko, ngunit binitiwan mo ang pangangailangang kontrolin ang bawat kahihinatnan. Ang nag-iisang pagbabagong iyon sa enerhiya ay mas mahalaga kaysa sa iyong inaakala. Kapag humuhupa ang pressure, pumapasok ang linaw. Kapag lumuluwag ang kapit ng takot, nagsisimula ang pagkakaayon. Ang mga dating nakaharang ay hindi ka tinututulan, hinihintay lamang nila ang tamang bersyon mo na dumating. Ang mga oportunidad na minsang dumula sa iyong mga kamay ay nagsimulang bumalik sa iba't ibang anyo. May mga taong muling nag-isip.
Lumambot ang mga sitwasyon. Maging ang tiyempo mismo ay umayon. Hindi ito pagkakataon lamang, ito ay pagwawasto. Ang balanse sa huli ang iyong namumunong puwersa. At kapag masyadong kumiling ang mga bagay sa isang direksyon, likas na kikilos ang universo upang ibalik ang pagkakaisa. Maaaring napansin mo ang maliliit na senyales, mga pag-uusap na muling nabuksan, mga hindi inaasahang mensahe, mga ideyang bumalik sa iyong isipan, o isang kalmadong katiyakan na pumalit sa pagkabalisa. Hindi random ang mga sandaling ito, mga hudyat ang mga ito. Tahimik na kumpirmasyon na papalapit na ang pagtatapos ng pagkaantala at muling inaayos ang daloy. Hindi nagmadali ang hindi nakikitang pagbabago dahil hindi ito nilalayong biglain ka. Gumalaw ito ng maingat at may paggalang, sinisiguro na kapag nagsimulang bumalik ang mga bagay, gagawin nila ito sa paraang matatag at nararapat. Ang yugtong ito ay hindi tungkol sa agarang gantimpala, ito ay tungkol sa pagtatatag ng pundasyon upang kapag bumalik ang pera, hindi na ito muling aalis ng mabilis. Ang tunay na lakas ng pagbabagong ito ay naganap ito kasama mo, hindi sayo. Ikaw muna ang nagbago sa loob. At ngayon, ang panlabas na mundo ay humahabol na lamang upang umayon. Iyan ay pagbalik ng pera. Kapag nagsimulang bumalik ang pera para sa libra, hindi ito dumarating na may kaguluhan o bigla ang gulat, kundi may tahimik na pakiramdam ng pagkilala, na para bang sinasabi nito, lagi naman talaga akong nakatakdang bumalik sayo. Hindi ito bigla ang yaman na bunga ng swerte, kundi pagpapanumbalik na bunga ng tamang tiyempo. Ang dating na antala ay ngayon gumagalaw na may malinaw na layunin. Ang minsang walang kasiguruhan ay nagkakaroon na ng linaw. Maaaring dumating ang pagbabalik sa mga pamilyar na paraan. Isang hindi pa nababayarang halaga ang sa wakas ay maayos. Isang naantalang bayad ang tuluyang pumasok. Isang dating pagsisikap ang muling nagbubunga ng halaga. Sa ilang pagkakataon, hindi eksaktong parehong pera ang bumabalik, kundi ang katumbas nito, isang oportunidad na pumalit sa nawala, o isang bagong pintuan na bumukas dahil ang luma ay nagsara ng masyadong maaga. Sa alinmang anyo na ibabalik ang balanse. Ang kaibahan ng sandaling ito ay kung paano mo ito nararamdaman. Mas kaunti ang kaba, mas kaunti ang pagmamadali. Hindi ka na humahawak ng mahigpit, ikaw ay tumatanggap. Nauunawaan mo na ngayon na ang pera ay tumutugon sa pagkakaayon, hindi sa desperasyon. At dahil natutunan mo ang pagpipigil sa panahon ng paghihintay, kaya mo nang pangasiwaan ang pagbabalik na ito ng may pananagutan at karunungan. May mas malalim ding aral dito. Ang perang bumabalik ay may dalang patunay. Patunay na hindi nasayang ang iyong pagtitiyaga. Patunay na hindi naglaho sa wala ang iyong pagsisikap. Patunay na ang tiyempo ay hindi parusa, ito ay proteksyon. Kung dumating ito ng mas maaga, maaaring muli lamang itong dumulas sa iyong mga kamay. Ngayong dumarating ito, natatagpuan ka nitong mas matatag, mas malinaw ang isip, at mas nakaugat sa sarili. Para sa Libra, ang pagbabalik na ito ay hindi lamang pinansyal, ito ay emosyonal. Pinapakawalan nito ang tahimik na bigat na matagal mong pasan. Ibininabalik nito ang kumpiyansang maaaring kumupas sa mahabang panahon ng kawalan ng kasiguruhan. At higit sa lahat, ipinapaalala nito sa iyo na umiiral pa rin ang katarungan, kahit minsan ay matagal bago ito magpakita. Ang sandaling ito ang nagmamarka ng isang pagbaling ng landas. Hindi dahil biglang magiging madali ang lahat, kundi dahil hindi ka na nagdududa na totoo ang pag-usad pasulong. Muling umandar ang daloy. Dahan-dahan, tuloy-tuloy at napapanatili. At sa pagkakataong ito ay itinayo upang magtagal. Bakit ngayon iyon dumarating? Ang dahilan kung bakit nagaganap ang pagbabalik na ito ngayon, Libra, ay hindi nakabatay sa kalendaryo kundi sa kung sino ka na ngayon. Ang tiyempo ay hindi kailanman basta-basta. Ang bagong taon ay salamin lamang ng panloob na pagbabagong matagal nang naganap sa loob mo. Hindi ka na ang dating ikaw na naghihintay na may pag-aalinlangan, ikaw ngayon ay isang taong mas malalim ang pag-unawa sa halaga, hangganan, at balanse. Noon, maaaring pakiramdam mo ang pera ay isang bagay na kailangan mong habulin o ipag-alala. Ngayon, nagbago na ang relasyon mo rito. Natutunan mong mamuhay ng sapat kahit kaunti, magtakda ng tamang prioridad, at manatiling kalmado kahit hindi malinaw ang mga resulta. Mahalaga ang paghinog na iyon. Hindi ibinabalik ng universo ang kasaganaan upang subukin ka, ibinabalik ito kapag kaya mo na itong panghawakan ng walang takot o pabigla-biglang pagkilos. Dumarating din ang sandaling ito dahil tumigil ka na sa pagsukat ng sarili mong halaga batay sa bilis.
Hindi mo na ikinukumpara ang iyong pag-usad sa iba o minamadali ang sariling proseso. Sa halip, natutunan mong magtiwala sa sarili mong ritmo. At para sa Libra, laging sumusunod ang pagkakaayon kapag may pagtanggap. Nang tumigil ka sa paglaban sa pagkaantala, nawala ng dahilan ang pagkaantala. Ang dumarating na yon ay hindi para biglain ka. Ito ay para patatagin ka. Ang pagbabalik ng pera ay natural na pumapasok sa buhay mo dahil lumikha ka ng puwang para dito, sa isip, sa damdamin, at sa praktikal na aspeto ng buhay. Handa ka nang tumanggap ng walang guilt, walang pagdududa, at walang takot na baka mawala ito anumang sandali. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ito dumarating. Hindi mas maaga. Hindi mas huli. Kundi eksakto sa panahong na ibalik mo ang balanse sa loob ng iyong sarili. Iyan din dapat gawin ng Libra rag susunod. Habang nagsisimula ang bagong yugtong ito, Libra, ang pinakamahalaga ay kung paano kakikilos mula rito pasulong kasama ang mga bagay na bumabalik sa iyo. Hindi ito panahon ng pag-aalinlangan o takot, ito ay sandali ng may kamalayang pagkilos. Ibinabalik na ng universo ang balanse, ngunit nasa iyo na ngayon ang responsibilidad na panatilihin ito. Ang susi ay kamalayan. Maging present sa bawat desisyon. Gumastos ng may layunin. Mag-invest ng may linaw. Mag-ipon ng may paggalang sa hinaharap na binubuo mo. Hindi mo kailangang magmadali o may patunayan. Wala na sa iyo ang pressure na humabol. Sa halip, kumilos ka ng tuloy-tuloy at mahinahon. Piliin ang katatagan kaysa sa pabigla-biglang desisyon. Natutunan mo na sa karanasan na ang tunay na seguridad ay binubuo, hindi minamadali. Hayaan mong ang karunungang iyon ang gumabay sa iyo ngayon. Ito rin ang panahon upang magtiwala sa sarili mong paghuhusga. Mas malinaw na ngayon ang pakiramdam mo kung ano ang umaayon sa iyo at kung ano ang hindi. Kapag may isang bagay na hindi tama ang dating, huminto ka muna. Ang balanse ang iyong lakas, gamitin mo ito. Ang mga oportunidad na tugma sa enerhiya mo ay magdadala ng kapayapaan, hindi stress. Hindi sila manghihingi ng pagmamadali, mag-aalok sila ng konsistensya. Sa emosyonal na aspeto, pahintulutan mo ang sarili mong tumanggap ng walang guilt. Pinaghirapan mo ito sa pamamagitan ng pagtitiyaga, disiplina, at pagtitiwala sa sarili. Bitawan mo na ang paniniwalang kailangan munang magdusa para maging karapat-dapat sa gantimpala. Hindi ito totoo. Nangyari na ang paglago. Sa pagpapatuloy mo, manatiling nakaugat, manatiling balanse, at manatiling bukas. Bumalik na ang daloy, ngunit kung gaano ito katatagal ay nakasalalay sa kung gaano mo ito ginagabayan ng maingat at may karunungan. Hindi lamang ito pagbabalik ng pera. Ito ang simula ng mas malusog at mas matatag na ugnayan sa kasaganaan, isang ugnayang handa ka ng panatilihin. Libra, maglaan ka ng isang tahimik na sandali upang kilalanin kung gaano nakalayo ang narating mo. Hindi lamang sa aspeto ng pananalapi, kundi pati sa emosyonal at mental. Nanatili kang matatag kahit hindi tiyak ang mga resulta. Pinili mong panatilihin ang balanse, kahit mas madali sanang sumuko sa pagkadismaya. Ang lakas na yon ang dahilan kung bakit iba ang pagtatapos ng kabanatang ito. Ang bumabalik sa iyo ngayon ay hindi dumarating upang subukin ka, ito ay dumarating upang patunayan na may saysay ang iyong pagtitiyaga. Ito ay paalala na ang kasaganaan ay hindi laging dumarating ng maingay. Minsan, ito ay bumabalik ng tahimik at marahan, na para bang hindi talaga ito tuluyang nawala. At kapag dumating ito, dala nito ang kapayapaan sa halip na pressure. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng paghihirap. Hindi mo na kailangang magduda kung mananatili ba ang magagandang bagay. Naibalik na ang balanse at kasama nito ang isang tahimik na kumpiyansa. Habang nagpapatuloy ka, ulitin mo ito sa iyong sarili ng marahan, ako ay nakaayon sa kung ano ang para sa akin. Ang mga bagay na tunay na akin ay bumabalik sa tamang oras at sa tamang paraan. Tumatanggap ako ng walang takot. Pinangangasiwaan ko ang lahat ng may karunungan. Nagtitiwala ako sa daloy ng aking buhay. Ang mga salitang ito ay hindi mga hiling, sila ay salamin ng kung sino ka na ngayon. Bitawan mo na ang lumang paniniwala na ang pagkaantala ay pagtanggi. Hindi ito ganoon. Ito ay paghahanda. At ngayon, tumutugon ang universo ayon dito. Ang landas na nasa unahan ay hindi nangangailangan ng puwersa o pagmamadali. Hinihiling lamang nito ang pagtitiwala, linaw, at balanse, mga katangiang taglay mo na sa loob ng iyong sarili. Ang bagong taon na ito ay hindi muling sinusulat ang iyong kwento,
ipinagpapatuloy lamang nito ito ng may higit na katatagan at pag-unawa. At hanggat nananatili kang nakaugat sa kung sino ka, ang mga bagay na bumabalik sa iyo ay mananatili. Hindi dahil mahigpit mo silang hinahawakan, kundi dahil ikaw ay ganap ng nakaayon upang panatilihin ang mga ito.